Dahil lang sinabi niyo mukha. Tama na. Sige, pipilitin ninyo akong magpakasal. Pakakasalan ko siya. Ikaw ang pakakasalan ko. Sinyo, huwag ka nang magmatigas. Sumama ka na sa amin. Nagpapanggap ka pa ang resulta ngayon. Hindi ba't ito ang gusto mong makita? Tapos ka na ba? Kung spoil ka araw-araw, okay lang. Ngayon, wala kang respeto sa matatanda. Gusto mong pakasalan ang isang basurero. Sige, pagbibigyan kita. Huwag kang magsisisi. Hoy, ganda, pagkatapos gamitin, hindi mo na ako papansinin. Ang sama mo naman. Bitawan mo. Magkano ba? Bigay mo ang bank account mo. I-transfer ko ngayon. Walang bank account? Bigay mo ang address mo, padadalhan kita. Ayaw ko ng pera, gusto kitang pakasalan. Sabihin ko, napakatagal mo na ring nanonood. Dapat alam mo na ang nangyayari, sinabi ko lang ng basta. Seryoso ka pala. Hoy, isang dalagang mayaman, hindi mo tinutupad ang sinabi mo. Mas masahol ka pa sa isang pulubi tulad ko. Sige, alis na ako. Pakasalan mo na lang yang si Jiang. Jiang Zihao, di ba? Hoy, bumalik ka. Sakay na. Ang ganda ng kotse mo, mas maganda pa sa Alto ni Erlay. Huwag kang manghimasok. Ano ba ang masama sa paghawak? Asawa mo na ako ngayon. Kaya ang kotse mo, kotse ko na rin. Binabalaan kita, kung masira mo, kayang-kaya mo bang bayaran? Hindi ba't ito yung kotse kanina? Sundan ang kotse ng binibini kung sumakay ang basurero. Sa kotse ng binibini, patayin niyo siya. Ano ang nangyayari? Tingnan mo kung may sira. Kuya, ang kotse. Walang sira ang kotse. Baka nabalino lang sa araw. Ano ang gagawin natin ngayon? Susundan pa ba natin ang kotse ng binibini? Nasira na ang kotse. Sundan PABA? E ano ang gagawin? Ang binibini at ang kotse. Kailangang may isang makauwi. Tulungan niyo akong itula. Alam ko na, tulad mo na isang mayaman. Niloloko lang kami, tapos magpapakasal ka na lang. Sa isang mayamang lalaki, hindi mo talaga balak pakasalan ako. Sinabi kong pakakasalan kita, hindi ako magsisinungaling. Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo bang magpakasal? Ito, hindi ba kanina, tama ba ang narinig ko? Mag-asawa na kayo. Dalawang tao, kailangan ninyong maintindihan ang isang bagay. Ito ay opisina ng pagpaparehistro ng kasal. Alam ko. Ipakita ang mga kinakailangang dokumento. Ano? Nahanap ko na, sa wakas nahanap ko na. Bigyan mo AKO. Hi. Miss, tulad ng iniutos mo, pinaliguan ko na siya. Espesyal ang kaibigan mo, saan mo siya nakilala? Nakuha ko sa kalsada. Maaari ba makakuha ng marriage certificate sa kalsada? Tita Zhang, wag mo na akong tanungin. Halos sumasabog na ang ulo ko. Sige, hindi na kita tatanungin.
Hindi ako kaibigan niya. Asawa ko siya. Tingnan mo ang kasunduang ito. Ang kasunduan mo, napakahigpit, hindi ako pinapayagang lumapit sa iyo. Hindi pinapayagang magtanong tungkol sa iyong mga bagay, hindi pinapayagang hawakan ang iyong mga gamit. Ang huling dalawa ay naintindihan ko pa, pero ang una, maaari ba akong magtanong? Anumang tanong, maaari mong itanong anumang oras. Kung hindi ako lalapit sa iyo, paano tayo magkakaanak? Sabi ko, bobo ka ba o nagkukunwari ka lang ang ating kasal? Ay transaksyon lang, ako ang magbabayad, ikaw ang mag-aarte. Kailangan mo lang magpanggap bilang mabuting asawa sa harap ng iba. Yun lang at ang mga bagay na pang-asawa. Huwag mo nang isipin yan. Marami ang naghahanap sa akin para magpanggap, baka hindi mo kayang bayaran ang presyo. 1,000,000, sapat na ba? Huwag mo akong babarat, hindi ko ginagawa ang mga bagay na hindi ko gusto, pero kung ipipilit mo, maaari kong sundin ang kasunduan. Pero kailangan ko ng 1,000,000,000. Nagbibiro ka ba sa akin? Kung ayaw mo, huwag, pero ang maliit na halagang ito ay hindi ako interesado, pero interesado ako sa pag-aanak. Medyo interesado. Sige, bibigyan kita ng 1,000,000,000. Kahit na mahirap ako at ito ang unang kasal ko, kailangan pa rin ng regalo, ito ay bato na nakuha ko noong nagkakalakal ako, mukhang maganda. Ipagkakaloob ko sa iyo bilang regalo. Ang nagkakalakal ay nagkakalakal lang. Itinuturing na kayamanan ang isang basag na bato at alam pang magregalo. Miss, naghahanap ka ba ng asawa? Umalis na siya kaninang umaga. Tinitignan ko lang kung may nawawala sa mga mahalagang bagay namin. Dahil hindi tayo magkakilala, sino ang nakakaalam, baka may ginagawa siyang mga bagay na pagnanakaw. Binibini, nakita kitang lumaki. Hindi ko ba alam ang nasa isip mo? Pagtanggap ng buwardiya, medyo sayang sa talento. Pero dahil may asawa ako, malaki ang gastos, hay. Kamusta? Kamusta po, Gino? Hindi pa oras ng operasyon namin. Nag-apply ako bilang buwardiya, nakita ko sa labas. Ang job posting na ito. Wala ang AR manager. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Boss Deng, Nag-apply ka para sa trabaho. Nag-apply ako bilang buwardiya, sabi wala ang manager. Pinauwi muna ako. Wala nga, pero ako ang may-ari dito. Ako ang masusunod. Ngayong gabi ka na magsimula. Ay, ang bata ng may-ari ninyo. ano, nahuhumaling ka? Huwag kang mag-isip ng kung ano. Ang lolo ng lolo niya, dating pinuno ng mga pulubi, may doze-doze ng tauhan. Ay, ang bar namin laging ligtas. Dahil nandito siya. Ganoon ba kagaling? Siyempre, anong martial arts ang ginamit mo kanina? Hindi ko nakita na maayos, bigla na lang. Pwede mo ba akong turuan? Sige, pag may oras turuan kita ng ilang moves. Tutuparin mo, taka? Sige, oras na ng trabaho, magtrabaho ka na.
Asawa ko yung kanina. Kuya, huwag mo akong bibiro. Alam mo ba kung sino yun? Yun ang pinakamagandang babae sa Jiangnan, si Zhao Xinyu. Kung manugang ka ng pamilya Zhao, kahit konting pera lang, sapat na para sa ilang henerasyon, magtrabaho ka na lang. Asawa ko talaga siya. Sige na, trabaho na tayo. Sinyo, narinig ko, nagpakasal ka sa isang basyurero. Futube ah? Ay, nakakainis ka ang chismosa mo. Sabihin na lang natin ngayon, inom lang, wag na yung chismis. Aalis na ako. Ay sige na, huwag na kayong magtanong. Hindi totoo yan kung nagpakasal talaga si Sinyo. Saan siya makakahanap ng oras? Uminom kasama natin. Side, inom ano tayo. Ang ganda-ganda ni Sinyo. Paano siya magpapakasal sa basyurero? Juxin Yu. Bagong kasal lang, lumabas na agad para maglibang? Hindi kaya. Yung asawa mong basurero, hindi ka masatisfy? Haha, Juxin Yu. Ang tapang mo talaga. Mas pipiliin mong pakasalan ang basurero kaysa sa akin. Ginawa mo akong katatawanan sa Jiangnan. Saan mo ipapahiya ang mukha ko? Jiang Zihao, sasabihin ko sa iyo. Mas pipiliin kong pakasalan ang basurero. Kaysa sa isang basura mong tulad mo. Yung mga maruming bagay na ginawa mo, huwag mong isiping hindi ko alam. Kung hindi lang tinulungan ng mga magulang mo, matagal ka nang nakulong. At may mukha ka pang magyabang sa harap ko. Kahit pakasalan mo ang basura, ikaw pa rin ang magiging Babeng kay Jiang Zihao. Ngayong gabi, ako na ang hahalili sa asawa mong basurero. Pamanasan ang kasiyahan ng unang gabi ng kasal. Alam kong may inarkila kang magaling lumaban. Pero may inarkila rin kang dating special forces. Ngayong gabi, walang alis ng walang utos ko. Miss, umalis ka na, ako na ang bahala dito. Isang bodyguard lang ang dala. Kayo dalawa, hulihin ninyo siya. Jiang Zihao, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka pababayaan ng pamilya namin, Zhou. Siangbo, okay ka lang? Sa liwanag ng araw. Naglakas loob kayong pumatay? Sumigaw ka ng malakas. Ngayong araw, kahit ang mga Diyos ay hindi kayo may liligtas. Mabuti. Ngayong gabi, ipaparanas ko sa iyo ang kasiyahan ng pagiging babae. Kapag sawa na ako, ibabalik kita sa asawa mong basurero dahil siya naman mahilig sa mga basura o mali sa mga basura. Hayop ka, lumayo ka sa asawa ko. Yefan, bakit ka nandito? Nagtatrabaho ako dito para may pambuhay sa'yo. Ano ang tawag mo sa kanya? Azava. Ah. Ikaw pala yung asawa niyang mahilig sa basura. Dibia? Hindi pa kita hinahanap, ikaw na ang nagpakita. Talagang makikita rin tayo. Ang dami mong salita. Puta. Ikaw na basurero, may lakas ng loob kang. Sige, daldal KPA. Patayin mo siya. Yefan, ingat! Umalis ka na, huwag mo akong intindihin. Hindi mo sila kalaban. Mga walang kwenta. Patayin nyo na siya. Kuya, mali ako. Kuya, patawarin montag ako, kuya. Walang saysay na humingi ka ng tawad sa akin. Sa asawa ko ka humingi ng kapatawaran. Ingat! Aray. Bastos, bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang tatay ko?
Kahit pa ang tatay mo ay hari ng langit, wala akong pakialam. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Papatayin mo talaga siya. Malakas ang impluensya ng pamilya Jiang. Asawa kita kahit bumagsak ang langit. Ako ang sasalo para sa iyo. Kuya. May nakista ka na, nagkakago, iwan na pamilya. Ako lang ang may kakayahang magpatuloy ng lahi. Kuya, para Warren MOAKO, please. Xinyu, hindi pwedeng mawalan ng tagapagmana ang pamilya Jiang. S.A. Akin. Xinyu, kuya. Xinyu. Yifen Juk Xinyu. Hintayin niyo lang. Kung hindi ko kayo papatayin, hindi ako si Jiang Zihao. Okay lang siya, hinimatay lang. Miss Zhao, iniutos ni Boss Deng na. Libre ang lahat ng gastos sa EIE room ngayon. Yifen, inawag ka ni Boss Deng. CJ, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Punta muna ako. Boss Deng, hinahanap mo ako. Alam mo ba kung sino ang sinapak mo kanina? Sa tingin ko, hindi kailangang malaman kung sino siya. Ang ginagawa ko ay para sa sitwasyon, hindi sa tao. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo? Kapag nagalit ang pamilya Jiang, Hindi ko iniisip ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Siyempre, kung sa tingin ni Boss Deng, na nakakasama ako sa club, magre-resign na ako. tumigil ka. Kaya kung ayusin ang maliliit na problema. May kondisyon, di ba? Gusto ko talaga ang pakikipag-usap sa matalino. Ikaf ay bagong empleyado lang ng club. SA tuto lang. Hindi ko kailangang tulungan ka at magalit pa sa pamilya Jiang. Kung ibibenta ko ang kaluluwa ko, pasensya na. Kung ibibenta ko ang katawan ko, pasensya na. Dapat dagdagan ang bayad. Halika rito. Boss Deng. Sigurado ka dito. Makinig ka, gusto kita. Nababaliw ka ba? Hindi pwede, walang pag-uusapan dito. Ano naman kung maging bodyguard kita? Pwede mong itakda ang sahod mo. Una, may asawa ako, kailangan kong umuwi gabi-gabi. Hindi pwede na magkasama tayo sa pagkain at tulog. Pangalawa, hindi mo kayang bayaran ang presyo ko. Sa club niyong ito, 10 taon na kita, hindi mo pa rin ako mababayaran. Siyempre, kung ibang paraan ng pagbabayad ang pag-uusapan, baka pwede kong pag-isipan, halimbawa, ang katawan mo. Bastos, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Nasabi ko na ang dapat at hindi dapat sabihin. Pupunta ako bukas sa trabaho, pero ang sinasabi mo, depende sa mood ko. Sanay ako sa malayang pamumuhay. Ayaw kong nakatali sa iba. Boss Deng, ang tapang ng batang ito. Nagmamalaki lang ba siya o may tunay na kakayahan? Tito Zhang, sa tingin mo, sino sa inyo ang mas malakas? Mas magaling? Base sa footage, mabilis ang galaw ng batang ito. Mas mabilis pa sa akin. Mahal. Naghihintay ka ba sa akin? Huwag kang feeling. Gusto ko lang makita kung buhay ka pa pag uwi mo. Normal lang na mag-alala ang asawa sa asawa. Bakit nahihiya ka pang aminin? Mahal, nag-aalala ka ba sa akin? Pero, bakit isang tinapay lang ang binigay mo? Kung ayaw mo, huwag mo na kainin. Kakainin ko na lang. Salamat sa pagsundo sa akin. Bakit wala si kuya? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, iiwanan kita. Mag-taxi ka na lang pauwi. Bak naman, mahal kong ate, paano Montag matitiis? Na magtatsi mag-isa ang cute mong pinsan? Sigish, hindi ko na lang banggitin si kuya. Pwede rin namang banggitin, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Huwag mong sasabihin kay Papa. Sumpa ko, hindi ko sasabihin. Kontrata lang ang kasal namin ni Kuya, walang tunay na relasyon.
Ang laki naman ng impormasyong ito. Nana, okay ka lang? Okay lang, medyo sumasakit lang ang tiyan ko. Magpahinga ka muna, kukuha ako ng gamot para sa iyo. Ate, okay lang ako. Pwede bang kwentuhan Montag ako? Tungkol sa kwento mo at ni Kuya, Si kuya mo. Linya. Ito ay regalo sa kasal, bato lang na nakita ng biyenan mo. Bato? Patingin nga. Ete, bato lang tawag mo dito. Lenan. Ito ay napakagandang Tianhuang stone. Eh di bato pa rin naman yan, di ba? 1 gramo ng Tianhuang, katumbas ng 10,000 ginto. Hindi ito ordinaryong bato. Sigurado ka bang ganito kamahal ito? Huwag mong kalimutan, ang pamilya namin ay nasa Antigo Negosyo. Ang batong ito ay napakahalaga. Napakagandang bagay na nakita niya, mukhang swerte siya. Sabihin ko sa'yo, Bienan, nakita ko lang itong batong ito. Ito ay napakagandang Tianhuang stone. Noong isang auction, nagkakahalaga ito ng 300 milyon. 300 milyon? Oo, Yefan, sino ka talaga? Bakit may ganitong uri ng bato? Ete, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa CR. Gusto kong makipag-usap sa taong matalino. Alam mo dapat ang gagawin. Pek ang kasal nina Zhao Yuqin at Yefan. Tiyak na hindi ordinaryo ang identidad ni Yefan. Mahal, Ito ang job posting ng kumpanya namin, subukan mo bukas. Dahil ang identidad mo ay aking asawa sa pangalan lamang. Hindi dapat mapintasan ang iyong identidad. Ito ay lehitimong hiring. Huwag mong asahan na bibigyan kita ng espesyal na pabor. Kung hindi mo kayang makapasa bilang ordinaryong sales agent. Ibig sabihin lang nun, wala kang silbi. Tenglong International. Kamusta? Ikaw ba ang nag-apply bilang General Manager ng aming kumpanya, GE? Ako nga. Pirmahan mo ang form, kunin ko mamaya. Mahal, kahit sales agent ang posisyon na binigay mo. Pero kung may mas mataas na posisyon, paano ko tatanggihan? Talagang magaling siya. Tungkol sa kanyang identidad. Ipapaimbestiga ka o. Edsed, alam ko. Mahal, Mukhang talagang minamaliit mo ang posisyon ng sales agent. Kaya nag-apply ka bilang General Manager ng Marketing Department. para lang kumita ng mas malaki para sa asawa ko. Manager Ye, upo tayo at mag-usap. Sige, usap tayo tungkol sa buhay o tungkol sa hinaharap. Usap tayo tungkol sa batong nakita mo. Kailangan mong gawin ito ng maayos. Ang yabang mo, aso lang naman ng boss. You. Yung bato sa totoo lang. Saglit lang may tatawag. Bumalik na ang target sa Jiangnan City. Naghihintay ng utos.
Mahal, yung bato. May problema sa club ni Funch. Bilisan mo. Baka may mamatay. Mahal, pagbalik ko, ipapaliwanag ko lahat. Awan nyo, maliit lang po akong tauhan. Ano nangyari? Fungi, may grupo ng mga tao na biglang dumating. Sinira lahat na makita. May sinasabi patungkol sa laro ng sampal. Nakatakas ako nang hindi nila ako napansin. Tumakbo na lang ako. Nasaan sila? Nasa lobby. Fengi, makingat ka. Huy. Interesting Halika dito. Sampalin mo sarili mo para masyahan kami. Mas malakas. Kayong dalawa, sugod. Tigil. Tol. Nagpapauna ka. Gusto mo mamatay? May tibay ka pala. Bala akong magawa eh. Martial artist pala. Pero hindi sapat yan. Hindi naman ngayon bumalik yung sugat. Akala ka o malakas ka. Plastic ka lang pala. Panggit ka naman pala. Dapat tapusin na to kung patagalin pa. Bago ako mamatay sa bugbog, masasaktan na ako. Kailangan gamitin ang forbidden technique. Tol, patayin natin. 2. Yefan, okay ka lang? Unang trabaho mo pa lang, palpak ka na. Ano? Gagawin ko sa'yo? Wala akong sasabihin, bahala ka. Itatabi ka o muna buhay montag. Sana walang next time. Opo, next time gagawin ko ng maayos. Gagawin ko ng maayos. Gising ka na. Kukuha ako ng pagkain. Hay mahal. Ang ganda mo kapag hindi ka nakakunot noo. Ngiti ka ng ngiti. Daldal. Tatay, bakit ka nandito? Bumalik si Zhu Jianhao, gusto kanyang pakasalan. Gusto niya akong ibenta. May asawa na ako. Baye. Nandito ang manugang mo. Huy Yefan, alam kong hindi ka ordinaryo. Alam ko na kontrata lang ang pag-asawa ninyo. Kitang-kita, mahal mo ang aming si Yuzin. Kahit hindi ko alam kung bakit mo siya ganun kamahal, handa akong pagkatiwalaan ang iyong pagmamahal. Pa, Hindi ko alam kung kaya mong protektahan ang buhay. Engi anak ka o, kahit nakikiusap na lang ako, huwag mo siyang ipahamak kay Zhu Jianhao. Yifan,
Han ka bang pangalagaan ang anak ko habang buhay? Handa ako. Pa, Ikaw lang ang anak ko. Sa tingin ko, si Ifan lang ang makakapagsalba sa'yo. Hindi ko kayang panooring magpakamatay ka. Marahil si Ifan, ang taong karapat-dapat sa buhay mo. Sabihan mo si Nana, huwag na silang bantayan. Bantayan mo ang proyektong ito. Kapag nagkamali ka, wala kang ligtas sa akin. Opo. Nga pala, Gino. Si Deng Yina at si Tito Zhang ay umalis na sa Jiangnan. 2 araw bago ako magkagulo. Dahil daw malubha na ang pinuno ng Honggang, nag-agawan sa kapangyarihan. Sa palagay ko, delikado. Ang kalagayan ni Deng Yina ngayon. Oh, ganun ba? Pinagulo ka o zila, para malaman lang ni Deng Yina na ako'y nagbalik. Mas interesante na ngayon. Hihintayin kong ako'y lumuhod. Si Deng Yina sa harap ko. Oo nga pala, Gino. Ito yung lalaki, itong hayop na. Ang nanakit sa akin. Lumabas ka na. Opo. Sabik na sabik akong makita kang muli. Magkakagulo na sa Jiangnan. Sabihan mo si Banhu, bigyan ng sorpresa ang aking kaibigan. Alam na niya ang gagawin. Ginoong Ye, inom na ng gamot. Salamat. Hay, tingnan mo yon. Ang galing mo, nurse. Mamatay ka. Yefan, ano nang ginagawa ninyo? Nana, Hindi na ako ang pinsan mong si Fang Nana. Ako nan gayon si Banhua. Yefan, hindi kita mapapatay ngayon. Bukas na lang kita papatayin. Yefan, ano ang gagawin natin ngayon? Delikado ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Naniniwala ka ba sa akin? Noong sinabi mo sa tatay ko na gusto mo, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Tara na. Lolo, magulo ngayon sa Jiangnan. Humihingi lang ako ng kanlungan. Hindi naman ito mahirap para sa iyo. Yina, matalino ka, pero hindi ako tumutulong sa kahit kanino lang. Malaki ang imperyo ng negosyo ng beggars sect, lahat ng bagay. Ako ang nag-asikaso. Kung talagang humihingi ka ng proteksyon, dapat magpakita ka ng sinseridad. Huwag mong sayangin ang mahalaga kong oras. Alam kong hinahanap ng lolo ang paboritong estudyante niya na matagal nang nawawala. Ito ang kanyang impormasyon. Ito ang aking sinseridad. Nandito ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Nasaan siya? Siya ngayon ay asawa ng pamilya Zhao sa Jiangnan. Mahal, saan ka pupunta? Reunion ng mga kaklase. Sakto, wala naman akong ginagawa. Samahan kita. Sige,
Pero huwag mo akong ipahiya, huwag kang magtanong kung hindi mo alam. Sinyu, dumating ka rin, namiss ka ng mga kaklase. Zeno ito? Kumusta kayong lahat? Ako ang asawa ni Xinyu. Ako si Yefan. Kumusta? Kumusta? Mas maganda pala ang personal na pagkikita kaysa sa balita. Sabi sa akin ni Sinyu sobrang bossy mo. Akala ko hindi ka makakapunta. Talagang busy ako, pero wala nang mas importante kaysa sa pagsama sa asawa. Matagal-tagal na rin. Hindi nakita ng mga kaklase si Sinyu. Sobrang namiss nila siya. Gusto ko rin talagang makita kayong lahat. Gusto kong makilala ang mga kaklase ng aming munting singsin. Kumusta? Ako si Xiekwichao. Kaklase ni Sinyu. Hi, senior. Kumusta kayo? Yi, saang universidad ka nagtapos? Hindi ako nakapagkolehiyo. Saan ka ngayon nagtatrabaho? Ye? Ngayon ako ay ngayon araw-araw ay naglalaba at nagluluto para kay Sinyu at sa hinaharap. Baka mag-alaga pa ng bata, kaya wala akong oras magtrabaho. Kaya pala si Brother Yi ay ganito ang hanapbuhay. Sinyu, pagdating sa lalaki, dapat piliin mo yung may kakayahan. Makatulong sa negosyo, di ba? May pera ako, basta't gusto ko, sapat na. Oo, basta, ti gusto Montag. Pero sa tingin ko, bilang lalaki, ang importante ay may tagumpay sa negosyo. Si Brother Yi ay bata pa. Bakit hindi subukan ang sarili sa labas? Ang pamilya namin ay nasa negosyo ng mga halamang gamot. Maami kaming kumpanya. Kung gusto ni Brother Yi, sa amin. Kulang kami ngayon ng isang gwardiya. Gusto mo bang subukan? Ha ha ha. Ang pamilya mo ay nagbebenta ng gamot? Negosyo ng mga halamang gamot. Sabi nga, ang manggagamot ay hindi makapanggamot sa sarili. Ang sakit mo. Dahil ba hindi kayang gamutin ng pamilya mo? Ako ang may sakit. Ikaw ang may sakit. Buong pamilya mo may sakit. Kahit ano pa ang sabihin. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung patuloy mong alipustahin ako, nag-aalala ako sa ugali mo. Ginoong Xi, sinasabi kong may sakit ka, hindi ito pang-alipusta. Sa medical na pananaw, talagang may sakit ka. Okay, kahit ano pa ang sabihin, ang pamilya namin ay kilala sa medisina. Dahil sa paligid, may kaunting kaalaman din ako sa medisina. Sinabi ni Brother Yi na may sakit ako. Gusto kong malaman, ano ba ang sakit ko? Ginoong Xi, ang balat mo ay may kaunting karamdaman. Malapit na itong kumalat sa mga kalamnan at tiyan. Kung hindi agad gagamutin, baka lumala ang sakit. At kapag lumubha na, baka huli na ang lahat. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ka o maintindihan. Dr. KBA? Sa tingin ko, napakaganda ng kalagayan ko ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, madalas kang makaramdam ng panghihina ng bato. Pananakit ng likod, pagpapawis sa gabi, at hirap sa pagtulog. Hindi ko alam ang sinasabi mo. SA tingin ka o. Napakaganda ng buhay ko ngayon, napakaganda. Ginoong Xi, dahil kaibigan mo ang aming Sinyu, bibigyan kita ng payo. Huwag mong dayain ang sarili mo. Dinadaya ko ang sarili ko? Akala Montag ba Dr. Kana? Tanong ka o. Paano mo nasabi yan? Pangit ang kulay ng mukha mo, malabo ang tingin, mahina ang enerhiya. At madaling magkaroon ng pawis at init sa katawan. Ang payo ko, huwag mong labis na paglaruan ang sarili mo. Kapag nagkasakit ka ng malala, wala nang pag-asa. Tama na. Huwag ka nang magsalita ng ganyan, kung hindi, magagalit na ako sa'yo. Mabuti naman ang intensyon ni Efan para sa'yo kung mayroon kang mga sintomas na ito. Pumunta ka na sa ospital para magpatingin. Huwag na kayong mag-alala, sa tingin ko ay maayos naman ang buhay ko ngayon. Huwag na nating pag-usapan ito. Kumain na tayo. Bayaan na ang bill. Sir, ang kabuwang bill ninyo ay 800,000 at 5,000. Na-round off na po, 800,000 na lang. 800,000. Tama po ba ang narinig ko? Tama po, sir, 800,000. Cash o card po? Hindi. Ang mahal naman dito. Ilang ulam lang. Dagdag 2 bote ng red wine. 800,000?
Ginto ba ang kinain namin o perlas ang ininom? Sir, in-order ninyo po ang pinakamahusay na red wine sa amin. 400,000 ang isang bote, kaya 800,000 ang dalawa. Dahil kayo po ay isang taong may refined na taste, nagpa siya ang manager. Na-i-waive na ang bayad sa inyong mga pagkain. Ethan, tanden mo, 2. Kung hindi kita papatayin. Maghandstand ako habang nakte. Boss, SI Ethan at Yung. Si Zhao Zinyu ay magkasama nga. Pumasok sila sa villa at hindi na lumabas. Yan ba ang ipinapaimbestiga ko sa'yo? Background. Background ang kailangan ko. Nalaman ko na rin ang background. SI Yang Nan Siling Gayon. Walang malaking pamilyang ang apelido ay T-Stern Nina. Lumalabas na si Zhao Zinyu nga. Nagpalaki sa kanyang kerida. General manager lang, yan, empleyado. Anong kaya nilang gawin? Ganito ang gawin mo. Maghanap ka ng ilang tao. At gibayin nyo ng husto yan. Ipapaalam ko sa kanya ang resulta ng pagpapanggap. Sige, gagawin ko na. Boss, dumating na ba siya? Nandiyan na siya. Aray, boss, pasensya na po boss. Aray, boss. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon din. At sabihin mo kay Xiki Chow. Huwag na siyang maghanap ng gulo. Boss Ye, ito po ang bill natin noong nakaraang buwan. Pakitingnan po. Alam ko na. Boss Ye, lalabas muna ako para sagutin ang tawag. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo ako pinipilit ng ganito? Binibigyan lang kita ng 0 minuto. Kung hindi kita makita, huwag mong sisihin ang mangyayari. Nakikiusap ako, patawarin mo na ang pamilya ko. Tumigil ka. Sinabi ko na sa'yo ang lugar. Pwede kang hindi pumunta. Pero isipin mong mabuti ang kahihinatnan. Oy, maaga kang dumating. Gusto mo bang malaman kung talaga bang nag-aalala ka sa nanay mo? O excited ka lang? Gusto kong yakapin ka, kuya. Vanggota. Ano ba ang ginawa mo sa nanay ko? Kung pera ang kailangan mo, ibibigay ko na lang. Hoy, hindi ako nandito para humingi ng pera sa'yo. Kabaliktaran. Nandito ako para magbigay ng pera sa'yo. Hindi ba kailangan mong ipagamot ang nanay mo? Maging mabait ka. Tulungan mo akong matulog. Bibigyan kita ng 30,000. Hindi kita tutulungan. Hahanap ako ng pera. Huwag kang magpakapal na mukha. Sabihin ko na sa'yo. 30,000 lang yan dahil virgin KPA. Akala Montag ang tas-tas Montag? Tandaan mo, may utang ka pa. Malaki pa ang gagastusin sa pagpapagamot ng nanay mo. Kung magiging babae mo ako, pwede nating pag-usapan ang pagbabayad. Kapag nakuha ko na ang sahod ko, babayaran ko lahat ng medical bills. Sa tingin mo ba sapat ang sahod mo para mabayaran yan? Binigyan na kita ng solusyon. Dapat nga nagpapasalamat ka sa akin. Kung kulang ang pera niya, ako ang sasagot. Boss Ye, bakit ka nandito? Dumaan lang ako, King. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema ka? Saan ka nang galing? Huwag kang makialam. Hindi mo ba alam na delikado ito? Siyempre alam ko na delikado ang pakikialam. Pero mukhang hindi nyo naiintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, delikado kayo ngayon. Hala,
Akala Montag ba ikaf ang bida? Mga tropa, sampalin natin, tu. Ano pang hinihintay niyo? Sampalin nyo na. Ano ba? Huwag kang lalapit. Lumayo ka es akin. May mina ang pamilya ko. Maniwala ka sakin. Hinahampas Montag ako? May kakilala ang pinsan ko sa pulisya. Maniwala ka sakin. Buti na lang may pera pang ipapadala sa ospital. Tol. Sorry na. Huwag mo na akong sasaktan. Tara na. Umalis na tayo. Boss Ye, ako ang may kasalanan. Masasama silang tao. Siguradong babalikan ka nila. Kapag hinanap ka ulit nila, sabihin mo sakin. Anong ginagawa mo dito? Yutsin, makinig ka sakin. Hiwalayan mo na yung basyurero mong asawa. Asawa ko siya. Bakit ko siya hiwalayan? Ikaw ang babae na gusto ni Zhu Jianhao. Hindi mo ba alam ang mga paraan niya? Sabi niyang Master Zhu, basta't hindi mo pa siya nakakantot, hindi siya magagalit. Walang hiya siya at ikaw, sino ka ba? Para sa ikabubuti mo lang ito. Para sa ikabubuti ko? Ikaw na lang ang magpakasal. Sabihin mo sa kanya, natulog na ako sa asawa ko. Ikaw, Zhao Yutin, huwag kang magpakamalasin. Hindi ba't para sa tatay mo ang ginagawa ko? Gusto mo bang makitang mabangkarote ang kumpanya ng tatay mo? Akala mo ba sa pamamagitan ng pagsasabi mo nito ay magpapakumbaba ko? May problema sa utang ang kumpanya ng tatay mo. Ang unang tulong pinansyal ng pamilya Zhu ay naipasa na. Malinaw na sinabi niyang Master Zhu na gusto kanyang makita. Umalis ka, ayaw na kitang makita. AMEA, kung ayaw mong makitang mabangkarote ang kumpanya ng tatay mo, pumunta ka para makipagkita. Siyempre, nasa sayo ang desisyon. Ang stepmother mo, nagmamadali kang ibenta. Mukhang malaki ang kapalit, ang mahal mo pala. Anong ibebenta? Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Ano ang nangyari? Sinabi mong tutulungan mo ang pamilya namin sa problema, di ba? Siyempre, May lakad ako mamayang gabi, pwede bang samahan mo ako? asawa kita, saan ka pupunta, susunod ako. Miss, wala po si Master, nasa meeting room po si Madam. Zeno Ito? Alam mo ba na sa ganitong sitwasyon, hindi dapat masyadong malapit sa lalaki? Ako si Yefan, asawa ni Yuxin. Ang bilis mo naman makalimot sa akin. Zeno KBA? Kailangan ba kitang tandan? At may karapatan ka bang pumasok? Asawa ko siya, bahay ito ng tatay ko. Sa tingin ko, may karapatan siyang pumasok. Sino ang hindi nakakaalam na ginagawa mo lang ito para galitin ang tatay mo? Nagpakasal sa isang basurero, hanggang dito na lang ang payo ko sa iyo. At ikaw? Walang kwentang tao, naging live-in son-in-law. Akala Montag may nagawa ka na, hindi ka o alam. Ano ang pakay mo sa pagsama kay Yutsin? Pero kailangan kong sabihin sa iyo, Hindi mo kayang ngawain SI Yang Master Tzu. may oras ka pang makipaghiwalay kay Yukin. Hindi ko naisip na makipaghiwalay kay Yuxin. At wala kang kinalaman dito. Mabuti na lang pinagsasabihan ka, akala mo importante ka, walang kwentang tao ka. Isang basura ka lang na nangangarap. Dahil lang maganda ang itsura mo, niloloko mo ang mga babae. At ikaw? Ito ay kabastusan. Ayaw sa mayamang lalaki, gusto pa ang isang basurero. HMPH, para kang Tatay Montag.
Hindi mababago ang pagiging mahirap sa puso mo. Sino ang sinasabi mo? Hinahamon Montag ako? Ikaf. Ngayon, tuturuan kita para sa iyong yumaong ina. Are, Madam, Ano ang gagawin Montag? ano ang gagawin Montag? Tatawag ako ng tulong. Mas mabuting huwag kang tumawag ng tulong, kung hindi ako mag-atubiling. Gumuhit ng mga peklat sa mukha ng pangit at matandang babaeng ito. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong pilitin na lumabag sa aking pangako. Ang baho ng bibig mo, gustong-gusto kitang sampalin. Ikaw ba ang gagawa o ako? Ano ang sinasabi Montag? Ako na. Lakasan mo. Hindi kita naririnig, ako na lang ba? Uwi na tayo, mahal. Yefan, pwede bang hindi ka maging padalos-dalos? Alam mo ba ang mga consequence nito? Kanina nung sinaktan mo siya, hindi ka ganyan kakalmado. Hindi ako nagbibiro. Alam mo si Lixia Orong. Hindi kanya patatawarin. Ay, ayokong makita ang aking asawa na binabahuan. Hindi mo nakita nung binabahuan siya. Halos mag-init ang mukha sa galit. Ano na? May tao. Mukhang may sumusunod sa atin. Baka mga tao ni Lixia Orong. May koneksyon ang pamilya niya sa ganito. Kahit hindi sila makakauwing buhay. Tara na. Mamaya sa kotse, huwag kang bababa, isara mo ang pinto. Tol, alam kong may babae ka sa kotse. Pero kung sumunod ka, pwede kitang patayin mamaya. Tapos ka na bang magsalita? Nagmamadali kang mamatay? Huwag kang mag-alala, papatayin kita. Mahahanap din namin ang babaeng iyon. Gusto mong mamatay? Kuya, huwag mo akong patayin. Kayo ba ang mga tao ni Lixia Orong? Oo. Tawagan mo siya. Tapos na ba ang trabaho? Kuya, bitte Montag pa akong patawarin? Ano? Ano ang sinasabi Montag? Kuya, pwede bang huwag mo akong patayin? Hindi na kita gagambalain sa hinahara. Lixia Orong. Walang makakapagligtas. Yefen. Papatayin kita. Okay ka lang. Walang sugat. Okay lang, tara, uwi na tayo. Eh yung mga kanina, Hindi ko alam, baka nawala na lang. Tara na. Kung hindi ka makakapagbigay ng sapat na pera, sasabihin ko sa ospital na itigil na ang paggamot sa nanay mo. Ano pa ba ang magagawa niya ngayon kundi mag-aksaya ng pera? Ang pera ko ay para sa paggamot ng nanay ko. Ito na lang ang natira. Kailangan ko lang ng 100,000 pesos. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko o hindi mo lang pinapansin? Pero wala na talaga akong pera. Kung wala kang pera, mag-isip ka ng paan, tanga ka. Ang pera ko ay para sa paggamot ng nanay ko. Wala na talaga akong maibibigay sa iyo. Kung ganon, meron ka palang pera, bigay mo sa akin. Bigay mo ang pera. Tanga.
Okay ka lang, King King. Nahuli ko na ang mga holdapper. Boss Ye. Papa, okay ka lang, Papa? Okay ka lang, Papa? Papa mo siya. Step ata lang. Boyfriend mo siya. Kung wala kang pera, pwede siyang magbigay. Kung gusto mong pakasalan ang anak ko, 200,000 pesos ang presyo. Ngayon, 200,000 pesos ang dowry para sa anak ko. 200,000 pesos para sa isang asawa. Hindi ka lugi, par. Pwede kong ibigay ang 200,000 pero tandaan mo ang sinabi mo. Pagkatapos ibigay, siya na ang magiging babae ko. Kung gagambalain mo pa siya, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Pera sa isang kamay, tao sa kabila, basta pumasok ang pera. Siya na ang sayo. Pangako ko sa iyo, hindi na ako muling gagambala sa kanyang ina. Hintayin mo ako dito. Ziege. Hindi ka lugi, pare. Boss Ye, May Hotel Dune. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba binili ako ng 200,000 pesos kanina? Ang ibig kong sabihin, babae mo na ako kung gusto mo. Nag-iisip ka ng masyado, wala akong interes sa'yo. Pero sinabi mo kanina na babae mo na ako. Malaking bilog na kama. 200,000 lang ang halaga para sa kalayaan mo, wala nang iba. Ganon lang, Bea? Kung sakaling gusto mo balang araw, sabihin mo lang sa akin. Ang hindi paghihiganti ay hindi tunay na lalaki. Yefen. Kung hindi kita papatayin, hindi ako Ziksiki Chow. Bakit ka nandito? May kailangan ako sa'yo. Kung kakain lang, wag na. Gusto kitang imbitahan mamayang gabi, huwag kang mag-alala. Magkikita-kita lang tayo bilang mga kaibigan. Pwede mong isama ang asawa mo. Isama mo ang asawa mo. Hindi ko alam kung may oras ako mamayang gabi. Hindi ko rin alam kung may oras siya mamayang gabi. Ayon lang tayo, pwede rin nating pag-usapan ang negosyo. Alam mo, tak naman. Kakasimula ko lang sa pamilya, gusto kong palawakin ang negosyo. Pakiramdam ko, may hindi pagkakaunawaan noong huli sa asawa mo. Kaya sama-sama na lang tayong kumain para maayos. Pag-usapan natin ang negosyo. Sige, isasama ko siya mamayang gabi. Ano nangyari noong huli? Ang dami ninyong tao. Tapos kayong lahat napunta sa ospital? Kuya Chow, ang lakas talaga nung lalaki, mga tao natin. Wala pang kalahating minuto. Zuitu, pinagbantaan pa niya ako. Sabi niya kung gagambalain mo siya ulit. Hindi niya tayo papayagan. Putang ina niya. Ako ang panganay ng pamilyang Chi. Wala akong kinatatakutan. Bakit kayong lahat napunta sa ospital? Matuto kayo, kumuha kayo ng mas malalakas. Narinig nyo? Kuya Chow, huwag kang mag-alala, ngayong pagkakataon, babatuhin natin siya hanggang hindi na siya makilala ng magulang niya. Hoy Yefan, nasaan ka? Mahal, ano ng utos? Umuwi ka mamayang gabi, kakain tayo. Ang asawa ko ang magpapakain sa akin, sige. Hindi ako ang magpapakain sa iyo, Siksiki Chow. Sabi niya, kakain tayo mamayang gabi. Siki Chow. CJ. Ano na naman ang balak nitong loko? Mahal, Saan ka pupunta? Matagal na tayong hindi nagkikita. Salamat sa pagpunta. sumama lang ako sa asawa ko para kumain. Walang anuman. Salamat sa inyong dalawa, halika na. Nakareserba na ang private room. Kung gusto mong mamatay, ibibigay ko sa'yo.
Tara na. Hindi kayo gutom. EIDA, pupunta ako sa bahay ng kaibigan para kumuha ng ilang gamit. Hintayin nyo lang ako ng ilang minuto. Sige, kunin mo na. Okay lang. Ano ba sila? Mangho-hold up. Huwag muna. Huwag na tawagan ng pulis, sa tingin ko hindi kailangan. Tingnan muna natin kung ano ang gusto nila. O kaya, tawagan muna natin. Tawagin natin si Siki Chow. Hindi na. Hindi naman sila magagawa ng anuman at saka. Nasa loob tayo ng kotse, sa tingin ko ligtas tayo dito. Huy. Baba. Huy, Baba. Huy, huy. Buksan nyo, hold up ito. Ayaw nyong magbukas? Sasabugin ko na ito, buksan nyo. Kung hindi nyo bubuksan, sasabugin ko na. Yefen, Makusa KSA Akin. Kakabili ko lang ng kotse na to. Hindi nyo ba alam ang tamang gawin? Pinapunta ko kayo para manakit, hindi para sirain ang kotse. Zeno KBA? Naghahanap ka ng gulo? Hindi mo ba ako kilala? Patayin mo ang amo mo? Sino ba ang amo mo? Maniniwala ka ba kung sasaktan kita? Teka muna. Ikaf ang amo? Sa'yo ang kotse na to? SA akin? Ngayon alam mo na kung sino ako, di ba? Par, maganda ang kotse mo. Gusto naming humiram ang pera sa'yo. Kung ayaw mong magdusa, maging masunurin ka. Tingnan nyo ang ginawa nyo sa kotse ko. Humihingi pa kayo ng pera? Kaya niyo bang bayaran? Tu? Ayaw nyong magbigay? Pare, ano? Ano ba ang gusto niyo? Naghahanap ka ng gulo? Paakyat na si pa ng Foshan. Sila, baka naman patayin nila si Siki Chow. Hindi mo ba narinig? Mga to. Mga artista lang na inakila ni Siki Chow. Gusto lang nila akong palabasin ng kotse para saktan ako. Pero ang tindi naman ang ginawa nila. Tama na. Bakit hindi nyo sinusunod ang script? Dapat ang sinasaktan nyo, yung nasa loob ng kotse. Nagpapanggap pa kayo. Huy! Hama. Huwag akong saktan. Ako ang amo nyo, bibigyan ko kayo ng pera. Tama na. Bibigyan ko kayo ng pera. Tama na. Bibigyan ko kayo ng pera. Alis. Siki Chow, okay ka lang ba? Ako. Tumawag na ako ng ambulansya. Ang mga to, bakit pa ang gusto akong patayin? Ginoong Si, paano mo ba naakit ang mga taong ito? Nakakatakot talaga sila. Yefan, tandaan mo ako, ang galing mo eh. Lumabas ka at tulungan mo ako. Pasensya na, hindi ko pa nakikita ang ganitong eksena. Kaya gusto kong panoorin pa. Hoy, mukha kang mayaman, pahiram naman NG pera. Ano ba ang gusto ninyo? Nga, sino ba ang hinahanap natin? Hoy, Kuya Chow, bakit ka ganyan? Hoy, saan ka nagpunta kanina? Naghanap ako ng mga tao. Ano ba yan? Isa lang ang hinira natin eh. Ang daming eskinita doon, naligaw kami. Ang kapal mo, wala kang silbi. Kilala mo silang dalawa? Nandito siya, diretso na tayo.
Sige, Chao. Ano ba talaga ang gusto mo? Dito ka lang sa likod ko, huwag kang gagalaw. Sabay-sabay na kayo, ayokong mag-aksaya ng oras. Kuya. Okay ka lang? Gago ka. Kuya, esensya na, hindi ko alam. Zigziki Chao ito. Siya ang nag-utos sa akin, ibabalik ko ang pera. Pwede bang patawarin Montag kami? Lumayo kayo sa paningin ko. Sige. Mahal, uwi na tayo. Kumain na tayo ng almusal. Ang sarap naman. Mukhang hindi papahuli sa 5 star. Ang galing mo magluto, bakit hindi ka magtrabaho? Gusto mong malaman? Ay cancel mo muna ang kontrata, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-asa. Hoy, Bossy, abalabea ako? Ah, hindi, may kailangan ka ba? May oras ka ba mamayang gabi? Gusto kitang pasalamatan. Libre kita ng pagkain. Sige, walang problema. Ako ang bahala mamayang gabi, huwag mong agawin. Mahal, pahiram ng kotse mo mamayang gabi. CJ. Hala ang forma mo. Sino ba ang nililigawan mo? Kasi naman, ang busy mo, baka wala kang oras sa akin. Maghahanap ako ng pangalawang asawa para maging magkapatid tayo. Ang kapal mo. Sige, magdala ka pa ng marami, marami naman tayong kwarto. Nasa likod ang kotse ko, sakay na. Oh, ito na, kuya. Lanan, Brofan, dito ka palagi? Pareng close silang lahat SIOA. ako ang tagapamahala ng bar na to, part-time lang sa gabi. Ha? Di ba nakakapagod yon araw-araw? Hindi, order muna ako ng inumin. Hoy bro fan, wala ka nitong mga nakaraang araw. May bagong tagapamahala si Boss Ding. Bakit? Pero ito, mas mataas ang posisyon mo kaysa sa kanya. At saka, lahat ng problema, dapat sa'yo muna ipaalam. Sabi pa nila, libre ang oras ng trabaho mo. Meron ba nito? Anong nangyari? May nanliligaw sa akin. Halika, te, samahan Montag si Kuya Leopard uminom. Huwag mo akong hawakan. Hala, di Montag pa kilala si Kuya Leopard? Sumunod ka, bibilhan kita ng isang kalye ni Kuya Leopard. May sakit KBA? Kung makapalo ka, mamamatay ka. Zia yon, habulin niyo. Hoy, tumakbo ka PA, takbo ka ulit para makita ka o. Tapos na ang salita mo. Ang yabang ng bibig mo, ngayon lang kita gagawing baboy. Tingnan natin kung magagawa mo pa yang ganyan. Wala siyang kinalaman dito. Kanina ako ang nanakit sa'yo. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Walang kinalaman, gayon lang siya ganyan kaastig. Malaki ang problema niya dito. Anong gusto mong gawin? Hoy, di Montag pa ako kilala? Kailangan ba kitang kilalanin? Di mo kilala si Kuya Leopard, ang yabang mo. May tao pa ba sa Jiangnan na di kilala si Kuya Leopard? Mukhang bagong salta lang, tung taong, to sa lungsod.
Kuya Leopard, gusto Montag PA na bugbugin muna natin siya? Pag nabugbog siya, malalaman niya, huwag kang magmadali. May tapang ka ah. Anong pinanggalingan mo? Pero dahil hinabol niyo ako ng matagal, ang gusto ko ngayon ay hindi kayo makakauwi ng buhay. Walang pinanggalingan, ibig sabihin walang koneksyon. Bakit ka PA nagyayabang? Sige, wagbugin ang lalaki, pilayin. Ang babae, dalhin. Bakit Montag ako sinasaktan? Anong gusto mo? Di kita sinaktan, huwag mo akong idamay. Kung sasabihin kong gusto kong manakit para maibuga ang galit, Kuya, ako na lang, ako na lang. lakasan mo, di ko marinig. Gawin mong may urikiin ang pagpalo. Kasalanan ko to, dapat kinain na lang kita. Dumaan lang ako sa club para sa ilang bagay, hindi ko inaasahang mangyari ito. Halos tapos na ako kumain. Sa totoo lang kasalanan ko rin ito. Subukan natin sa ibang kainan. Huwag na, bro fan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Sa susunod, ako na ang manlilibre sa'yo. Tara na. Hindi ko dinala ang maliit na asawa. Konting pagsisikap pa, makukuha rin natin. Kailangan mong magsumikap. Pupunta muna ako sa opisina. Boss Ye, ito ang kasulatan ng utang. Papuntahin mo ako para maningil. Oo. Tara na. Hahaha baby ka. Naku, bossan. Balik na lang tayo mamaya, baka may pumasok. Anong gagawin natin? Anong kinakatakot mo? Akin, gagawin ka. Sinong mag-abala? Ano ba yan? Ano NG gagawin Montag? Bilis. May tao ba? Sino yan? Umalis ka. Sino yan? Wala ako. Sino ka ba? Anong tingin-tingin mo? Anong ginagawa mo? Maganda ang trip mo, Bosson. Sekretary ang bahala sa trabaho, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nandito ako para maningil. Maningil? Taga Tenglong International ka? Kung naaalala mo, di na ako magsasayang ng salita. Zat? Ha? Tulad mong duwag, magsisingil? Malinaw ang sasabihin ko, nakakainis ka sa akin. Maging matino ka, umalis ka na. Maikli ang pasensya ko sa paniningil, isip-isipin mo. Isipin? Ha. Mukhang gusto mo nang mamatay. Guvat iya. Kung ganoon, hindi mo balak bayaran. Mahalaga to, pakisagot ng totoo. Bayad? Bayad ka ng puwet. Maniningil ka sa akin? Mukhang gusto mo nang mamatay. Alam kong ayaw mong magbayad, kampante na ako. Hintayin Montag ako. Pagong ba kayo? Ngayon lang kayo dumating. Zampalin nyo yan. Ayoko. Huwag nyo akong sasaktan. Huling-huli ko na to, wala na akong pasensya, bayaran mo na. Babayaran ka. Huwag mo akong saktan. Nee, Bro Leopard, apo Montag ako. May problema ako. Tulungan mo ako kung may oras ka. Sige, pupunta ako. Salamat, Bro Leopard. Ay, Leopard, sa wakas dumating ka na. Hoy, bata, binabalaan kita.
Sa mga panahong ito, tumigil ka. Alam ka o. May naghanap sa akin at sinaktan ako. Hindi ako ang sinaktan. Kundi ang mukha mo. Zan? S.A. Loop. Terra. Kuya, hindi ako ganong klaseng babae. Leopard, itong batang ito ang nanakit sa akin. Boson, ang sama mo. Binigyan na kita ng 3 pagkakataon, ikaw ang hindi nagpahalaga. Anong pagkakataon? Hoy, bata, hindi ba't magaling kang manuntok? Ngayong dumating na si Leopard, handa ka na sa sakit. Wala akong pakialam kung Tiger o Leopard, basta't wala kang pera. Suntok pa rin. Hala. Leopard, tignan mo kung gaano kaarte ito. Nakita mo ang takbe ah? Ang yabang. Hindi kanya pinapansin. Ikaw ba ang sinugong tulong niya? Hindi ako. Dumaan lang ako at nagmasid. Leopard, hindi ka ba tutulong sa akin? Gago. Tumahimik ka. Hindi ko masyadong kilala ang taong ito. Dumaan lang ako. At nagmasid. Walang ibang kahulugan. Ang bilis gumaling ng mukha mo. Halos gumaling na. Naalala ko, sinabi ko sa'yo na dapat mas malakas. Ngayon, parang hindi mo ako natatandaan. Hindi, natatandaan ko. Parang hindi mo naintindihan ang sinasabi ko. Naiintindihan ka o. Sinabi ko, mas malakas. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ka o. Sige, narito ako para sa usapang seryoso. May utang sa akin itong bata, ikaw na ang kausapin mo siya. Leopard, ang yabang ng batang ito. Backup vida natin. Ang alalay mo parang hindi sumusunod sa'yo. Tuturuan ko siya ng leksyon, walang problema di ba? Walang problema. Salamat. Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap ng seryoso? Oo. Haha. Son Chenglong, bayaan mo na ang utang mo. Babayaran ka o. Sekretarya, ano ba yan? Halika. Kailangan kong pumunta sa CR. Sandali. Lahat tayo ay matatanda na. Dapat alam ninyo kung magkano ang interes sa utang. Dapat alam ninyo sa sarili ninyo. May interes pa? Sundin ang patakaran ng kumpanya. Narinig mo ba? Walang problema. Sundin ang patakaran ng kumpanya. May problema ba? Walang problema. Okay, ito sa inyo? Bahala na kayo. Hoy, kamusta ka? Wala ba silang ginawa sa'yo? Ano ba ang magagawa nila sa akin? Hoy, okay lang. Kung hindi nakuha ang pera, umuwi na muna tayo. Nakuha na ang pera. Ano? Nakuha na ang pera. Paano nangyari yon? Bakit ang dali-dali nilang ibigay sa'yo ang pera? Hindi ka ba nila inapi sa loob? Hoy, pumasok lang ako at pinabayad sila, kasama na ang konting interes. Agad-agad silang nag-transfer. Ang dali-dali lang kumita ng pera. Paano mo talaga sila napabayad? Hoy, ganun lang kasimple. Tara, libre kita ng pagkain. King. Ako si Yang Kai, ang Director ng DMS Office. Ang iyong direktang superior. Humihingi ako ng paumanhin sa aking ginawa ngayon. SAIO. Gusto kita. Maging girlfriend mo ako. Okay? Huwag mo akong hawakan. Kung hawakan mo pa ako, tatawag ako ng pulis. Hindi ko tinatanggap ang iyong paghingi ng tawad. Pwede bang lumayo ka sa akin? Sa tingin ko, may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Ang ganda-ganda mong kasi. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Pwede ka bang umalis? Nakakadiri ka na para sa akin ngayon. Director Wang. May balak ka pa bang gawin? Gusto ko lang ayusin ang samaan ng loob sa aking empleyado. Sana huwag kang makialam. Kaibigan ko si Lo Sheking. Sa tingin ko, ayaw niyang nandito ka at nagdradrama. Kaya pwede ka nang umalis ngayon. Ano ba yan? Ano bang pakialam mo? Hoy, kamusta? Pareho tayong nasa isang department. Mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad. Gusto ka rin sana na maging close sa inyo. Pero ayaw kitang maging kaibigan. Naniniwala ako na si Lo Sheking ay ayaw din maging kaibigan mo. Ano ba ang sinasabi mo? Director Wang. Gusto kong umalis ka na ngayon. Medyo mainit ang ulo ko. At kung gagalitin mo ako,
Mahihirapan akong pigilan ang sarili kong hindi kasaktan. Hoy, akala mo ba bahay mo na ang kumpanya? Akala mo ba napakagaling mo dahil mayaman ang pamilya mo? Kaya kitang paalisin sa kumpanya. Tigil na, dumating na ang chairman. Chairman, dumating po kayo. Director Wang, ano ang nangyari? Ang bagong empleyado sa kumpanya, hindi ako narerespeto. At sa harap ng maraming tao, hayagang sinabi na sasaktan ako. May ganito palang nangyari. Siya nga, dahil sa kanyang pananakot, malubhang naapektuhan ang aking trabaho. Sana ay seryosohin ng kumpanya ang ganitong uri ng tao. Hoy, kanina ang yabang mo ngayon? Nandito na ang presidente, nakaupo ka PRin, ano ba yan? Lumingon ka. Hindi ganito ang sitwasyon, magkaibigan kami ni Yefan. Kaya niya ako tinulungan. Kanina, si Wang Liangkai ang nangharas sa akin. Hindi niya sinasadya ang gulo. Magkaibigan. Magkaibigan kami ni Yefan. Gusto niya lang talaga akong tulungan kaya siya umaksyon. Sabi niya naharas siya. Totoo ba yun? Tinatanong ko lang, totoo ba? Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Isulat mo ang paliwanag mo. Malaking pagkakamali to. Ha? Ganito lang. Malaking pagkakamali. May mga patakaran ang kumpanya nang haras ka sa kasamahan. Lumabag ka na sa patakaran. May karapatan akong tanggalin ka, Manager Bossye, di ba? Gusto kong malaman ang detalye, sumama ka sa opisina. Ako ang may kasalanan, nahila kita. Okay lang. Yefen, hintayin Montag ako. Galit na ang misis ko. Sino ang misis mo? Mag-ingat ka sa salita mo. Presidente, baka nagkakamali ka sa akin. Itinuring mo ba akong misis mo? Ang bilis mo namang. Nakipag-flirt sa babaeng kasamahan, masaya ba? Kakakarating ko lang sa kumpanya, saan ako makikipag-flirt? Pakikipag-usap lang sa kasamahan. Sa tono mo, parang may ganong balak ka. Hindi pa lang natutuloy. Misis, huwag kang magalit, wala talaga kaming anuman. Wala akong ganong iniisip para sa kanya. Hindi ba ako dapat magalit? Kung hindi kita nahuli ngayon, hindi mo balak sabihin sa akin, di ba? Aminado ako, kasalanan ko na hindi ko sinabi. Pero wala talaga akong gusto sa kanya. Wala akong masamang intensyon, sabihin mo, gusto mo ba? Ang babae kasamahan? Wala talaga, wala. Sabi nila marunong ka ng maraming wika. Tumpak na tumpak ang pag-market mo. Sabihin mo, saan mo natutunan ang mga ito? Ang galing mo pero hindi mo sinabi sa akin. Masaya ba na niloko mo ako? Hindi ko kailanman sinabing hindi ako magaling. At marami pa akong ibang kagalingan, lalo na sa... Tigil na. Tingnan muna natin ang mga bagong damit, sabihin mo ang market positioning. Tungkol sa mga bagay na ito, ako lang ang general manager ng marketing department. Hindi mo kailangan tanungin ako. Ayaw mo bang maging marketing director? Hindi importante kung maging direktor o hindi, basta gusto kong magtrabaho sa kumpanya ng asawa ko. Tarantado ka. Medyo okay naman ang trabaho ni Wang Liangkai. Pero hindi maganda ang ugali niya, pero ginagamit ko pa rin siya ngayon. Wala akong choice, pero kung magaling ka, pwede kang pumalit sa kanya. Di ako na lang. Maganda ang foreign language skills mo. Sa susunod sumama ka sa akin sa business trips. Maging personal translator mo ako. Ha? Ano, ayaw mo? Sino nagsabing ayaw ko? Basta dagdagan ng sweldo, game ako. Kahit hindi dagdagan ng asawa ko, okay lang. Bro Fan, kung mahirapan ka sa presidente, sabihin mo sa akin. Hanapan kita ng trabaho, siguradong mas mataas ang sahod kaysa ngayon. Salamat. Bro Fan, ang tagal na nating magkakilala, hindi mo ba naisip? Nahingin ang numero ng telepono ko? May numero ako ng telepono mo, nasa resume mo sa kumpanya, hindi ba? Sabihin mo nga sa akin. 1580808817. Alam mo ang numero ko, pero hindi ko alam ang sayo. Hindi patas ito. Uwi na muna ako, bukas na lang. Lumabas ka, kung may problema, harapin mo. Ayokong mag-aksaya ng oras. Tito Zhang, ikaw pala. Sino ka at paano mo ako kilala? Sabihin mo muna sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Gusto mong patayin si King King.
Hindi kita patatawarin. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Huwag mong isipin na dahil may sakit si Tito Hong, pwede na kayong mag-agawan sa kapangyarihan. Walang kinalaman si King King dito. Huwag mong gamitin si King Ping para takutin ang Young Miss. Boss Hong, ano ba ang pinagsasasabi mo? Nagpapanggap ka pa. Alam ko ang layunin mo. Ayokong magsayang ng salita. Alam mo sa sarili mo kung kaya mo akong talunin. Dapat alam mo sa sarili mo kung kaya mo ako o hindi. Sinabi ko na kanina na babaliin ko ang binti mo. Naniniwala ka ba na kaya kong gawin ito ngayon din? AMEA, kahit patayin mo ako, hindi kita matatakot. Pero kung hindi mo sasabihin kung bakit ka narito, kung para sa akin, o para kay Lo Sheking, huhubaran kita ngayon din at itatali sa isang puno. Huwag kang makunwaring tanga, sa akin talaga ako narito. Ang relasyon mo sa pamilya Deng, walang kinalaman si King King. Kung may problema ka, sa amin mo idirekta. Sino ba naman ang inaway ni Dengina? Si Lo Sheking, hindi naman siya Deng, di ba? Nagkukunwari ka pa. Tito Zhang, naaalala mo pa ba ako? Yifen. Ikaf. Alam kong magaling ka sa martial arts, pero hindi ko inasahang ganito kalakas. Mukhang tama ang desisyon ng iyong mistress. Na ipamahala sa iyo ang club. Sabihin mo na agad kung ano ang nangyayari. Ano ang relasyon mo kay Lo Sheking? Dapat ako ang magtanong niyan. Paano mo nakilala si King King? Kaklase Montag ba si King King? Hindi ka ba nagtatrabaho na? Empleyado siya sa aming kumpanya. Sabay lang kaming umuwi kanina pagkatapos ng trabaho. Ganon ba? Si King Ping ay anak sa labas na matandang Deng. Ang kapatid niya ay si Dengina. Hindi mo ba alam? Paano ko malalaman ng mga yon? At sino ba talaga ang inaway ng pamilya Deng? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, malaking pagkakamali lang ang nangyari ngayon. Maaming bagay na hindi alam si King King. Huwag mo siyang sabihan.